How do you handle stress? Ano yung ginagawa mo para makalimutan mo yung problema mo? May iba-iba po tayong paraan para mag-cope o dalhin yung ating problema. May kakilala po ako, pag stress siya, nagsha-shopping, sosyal. Pag wala kang pera, window shopping na lang, tingin-tingin. Marami din po, stress eating, kinukuha na lang sa pagkain. Nung ako po ay dumaan din sa lungkot, depression, alam niyo po yung ginawa ko? Exercise. Halos 5 oras po ako sa gym, nagpapakapawis. Pero binigyan po tayo ng napakagandang halimbawa sa ating unang pagbasa kung paano natin dadalhin, bubuhatin ang sakit at problema ng buhay. Itong si San Pablo at si Bernabe, pinagbubugbog kasi hindi gusto yung kanilang pangangaral. At pagkatapos binugbog, sila'y dinakip, sila'y kinulong. Puno na sila ng pasa, sila'y nakatanikala, pero tingnan niyo po kung ano yung ginagawa nila. Habang nakakulong sila, habang may pasa sila. Sabi, sila'y nananalangin, they were singing hymns, at sila'y nangangaral ng mabuting balita sa mga ibang nakakulong doon. Yan yung unang-unang palagi nating nakakalimutan, hindi po ba? Pag tayo po ay may problema, palagi natin nakakalimutan ng Diyos. Kasi minsan, pag puno ka ng problema, nagdidilim yung iyong paningin, nagdidilim yung iyong isip, bumibigat yung iyong puso. But we should not forget that. No matter how painful you are feeling, pray, try to sing a hymn to God, and try to speak good things. Try to preach the Word of God. Kasi meron pong milagro. Hindi niyo po napansin, habang nagdadasal daw sila, habang kumakanta sila, habang sila po ay nangangaral ng mabuting balita, nagkaroon ng lindol, earthquake, bumukas yung mga pintuan. Ito yung kamay ng Diyos. Milagro, naranasan nila. How can you expect God to create a miracle in your life if you're not praying? Paano ka magkakaroon ng milagro sa buhay mo kung hindi mo binubuksan yung puso at isip sa Diyos? How can you attract good and positive things if you're not opening your mouth to good and positivity? Kung ang lumalabas sa bibig mo, mura. Kung ang lumalabas sa bibig mo, napakasama. Sa tingin mo, ano yung mararanasan mo? Sa tingin mo, ano yung darating sa iyong buhay? Hindi po ba masama din? Yung iyong nilalabas, negatibo, sigurado negatibo din ang darating sa iyo. Yan po yung isang pinagtatakan ko Meron mga ibang tao nasasaktan na. Bakit yung tugon nila, sagot nila doon sa sakit na kanilang nararamdaman, sakit din? Halimbawa, yung mga nasaktan dahil nagkaroon sila ng broken relationship, niloko sila, sila'y nagkahiwalay nung kanilang minamahal. Anong ginagawa? Naglalaslas. Ang sakit na nga ng pagiging broken-hearted. Tapos ikaw maglalaslas ka pa. Sasaktan mo pa yung sarili mo. Di ba? Parang ang hirap intindihin po nun, no? Nasasaktan na, gusto mo pang saktan yung sarili. Yung mga iba, napakaraming utang. Anong gustong gawin? Magpakamatay. Nasasaktan na, may problema na, gusto pang lalong dagdagan yung sakit. At ang hindi ko rin po maintindihan, isang bagay din na nakakapagtaka. Meron ng masama na nangyayari po sa ating buhay. Bakit dinadagdagan pa natin ng mas maraming masama? Ang tugon, ang sagot ng ibang tao, kasalanan. Pag sila ay merong problema, ang sakit na nga ng ulo nila sa problema nila, umiinom. Gusto makalimutan. Pero ano yung bunga pagkatapos ng uminom? Di ba? Mas masakit yung ulo pagkagising mo. Meron ka ng problema sa asawa mo, nag-aaway na kayo. Anong ginagawa ng iba? Naghahanap ng ibang babae, mambababae. May problema ka na nga, dinadagdagan mo pa ng ibang problema, dinadagdagan mo pa ng mas maraming problema, nagbababae ka pa. Di po ba? Yun yung nakakapagtaka. Meron ng problema sa pera, napakaraming utang na kailangan bayaran. Anong gagawin? Nakukuha pang sumusugal, nakukuha pang magkasino, nakukuha pang magsabong. May problema na, huwag mo nang dadagdagan ng mas marami pang problema, lalong-lalo na ang kasalanan. You are already experiencing negativity in your life. Anong mas magandang tugon, sagot doon? Kailangan isang bagay na positibo. At ano yung positibo na magagawa natin? Yung magdasal. To pray unceasingly. Dahil wala naman ibang makakatugon dun sa iyong problema kung hindi ang Diyos. Kung ikaw
ay mabubuhay sa kasalanan, mas mababaon ka sa iyong problema. Mas darami pa ang iyong sakit ng ulo. Let us remember that. Sundin po natin yung halimbawa ni San Pablo at ni Bernabe. Napakaganda. Bugbog sarado na, napakaraming pasa, nakulog na. Nakuha pang magdasal, nakuha pang kumanta, nakuha pang magsalita ng mabuti to preach the word of God. Eh ikaw, ano yung ginagawa mo? Kasi tandaan niyo po, you will never experience a miracle if you're doing something wrong in your life. God's miracle, God's goodness will not be felt in your life if you're staying in negativity, if you're living in darkness. Gusto mong makaranas ng mabuti sa gitna ng iyong problema? Simple lang, gumawa ka ng mabuti. Umpisan mo sa pagdarasal.